Okay no, so welcome. Goodbye. Robinson, Tacloban City. Goodbye Robinson or Marasbaras, Tacloban City. And we're heading to Ormoc City, Leyte, no. So yan ang natin ngayon. Biyahe. Sakay tayo ng bus na maliit. So wala nga lang tayo dito, no. Wala tayong mga bus na air condition. Meron naman dalawa yung parang pinaka transportation system ng Tacloban papuntang Ormoc City. So it's either magsakay ka ng van and bus. So yung van kasi syempre alam naman natin kung gaano kadelikado yon. Kaya I prefer na magbus na lang, di baling hindi air condition. Bali, alam niyo naman na ako talaga, or sasabihin ko lang sa inyo sa hindi ba nakakaalam dyan, lalo sa mga taga Leyte, Tacloban, Eastern Samar, na ngayon pa lang nakakapanood sa akin. Ipagpasensyahan nyo na, alam ko naman na mas maganda talaga yung research muna bago punta sa isang lugar. Pero syempre, ibahin nyo ako, gusto kong ako yung tipo sa tao na mas gusto ko yung pupunta ako sa isang lugar na walang akong, hindi ako nagre-research. Alam mo yun, yung gusto ko yung mag-react ako, gusto ko yung sasabihin ko yung mga bagay-bagay base lang sa aking nakikita, naobserbahan, gano'n, no? Kumbaga, what I see is what I get, parang gano'n, no? Or what you see is what you get, no? Parang gano'ng kasabihan ba? So, hindi na ako nag-aaral pa, no, further, kasi para sa akin, unang-una is very time consuming, nakaka-burned out din yun, ha? So, gusto ko talagang maglagalag lang. Gusto ko yung parang I want to wander and get lost, parang gano'n, no? Para sa akin, napaka-challenging ho nun. Yun ang gusto ko, mahilig akong magtanong-tanong, kasi talent ko yun, na every time ako pupunta sa isang lugar, di ko alam kung saan pupunta. Kaya ako yung nagre-rely na lang talaga sa mga locals, no? Kung saan ako pwedeng mamasyal, saan ako pwedeng pumunta, mga tambayan, anong pwedeng masarap na pagkain o mga pagkain iconic sa isang lugar, o ibig sabihin natin parang nagre-representa, no, sa probinsya or sa kanilang syudad. In the mga mode of transportation. So gusto yung mga ganong mga ganong setup, no, sa aking paglalakbay, sa aking paggagala, sa aking paglalakwatsa. Kasi nga, talent ko yun, no? Meron akong talento. Hindi ako mahiyaing tao. I mean, yun lang. Parang mahilig ako makipag-usap sa labas, lalo sa mga taga-local. So yun, bali, hindi ko muna pinag-aralan kung ang District 1 ba is kasama ba ang Tacloban City. So ngayon, nalaman ko na dito sa Wikipedia na Tacloban City pala is bilong pala siya. Kasi, di ba, highly urbanized city. As far as I know kasi, pag sinabing highly urbanized city, 'di ba? So hindi ako masisisi, ha. Bakit ko inisip na hindi kasama ang Tacloban City sa District 1? Kasi all I know, pag sinabing highly urbanized city, yan sila, kumbaga hiwalay yan sila, no? Separate yan sila sa local government. Ibig ko sabihin, hindi sila nagpa-participate ng provincial, 'di ba? Meron sila sariling district, congressional representative. For example, Davao City is a first class highly urbanized city. So we have 3 congressional districts, no? So District 1, 2, and 3. Sa Iloilo City is 2 yata, 3. I'm not sure. Sa Cebu, ganun din, meron silang sariling Cebu City, meron silang sariling congressional district. Same with Mandawi, tama ba? Same with Lapu-Lapu, Quezon City, mga ganun, 'di ba? So Bacolod City, so hindi sila kasama, 'di ba, sa provincial. So situated lang sila geographically, situated sa probinsya. Pero since highly urbanized city, hindi sila belong, no, para pangasiwaan ng isang congressman ng isang probinsya. So yun pala, ito pa lang si Tacloban City is belong pala siya sa District 1, no. Under pala siya sa pangangasiwa, no. Isa siya sa mga nirepresent ni Martin Romualdez. Yun, bali maganda naman ang in fairness sa Leyte. Kung i-compare ko ang Leyte sa Eastern sa Eastern Visayas region. So far, Leyte ang medyo masasabi ko na medyo progressive na syudad, no? Kumpara sa Samar, Northern Samar and Eastern Samar. I-compare ko siya sa iba pang bahagi ng like for example, Southern Leyte, no? So far, Leyte province talaga yung pinaka-progressive. I mean, kung ikumpara sa kanilang region. Pero, sa buong Kabisayaan, sila ang pinaka-kulilat, I think, no? I guess. Kasi, syempre, pag sinabing Kabisayaan, that's Panay Island, di ba? Western Visayas region or Panay Island, kasama Guimaras. Kapag ka naman sa, NIR or Negros,
Island region, no? So that's Bacolod. And meron namang Central Visayas, lalo na napakayaman ng Central Visayas like yung Cebu province and Siquijor, tsaka kasama ang Bohol. And yun na nga, so sa Eastern Visayas naman itong Samar and Leyte. So sila yata ang may pinakamataas na poverty incidence. In short say, napakaraming mga may hirap, no? So ang iba sinisisi nila, biniblame nila sa dahil daw hindi ganun ka-progressive ang Eastern Visayas region, gawa nung daanan daw talaga siya ng bagyo. Pero syempre hindi naman natin pwedeng isa lang siya sa mga factor, pero tandaan natin na ang ang Albay, di ba? Tsaka yung Camarines Sur, bakit sila outstanding, di ba? Na probinsya. Bakit ang Cebu? Ang Cebu din naman dinadaanan din na may lindol pa nga, di ba? Ay hindi pala, Bohol pala yung nililindol. Ang Cebu naman, di ba? Binabagyo din sila nung Yolanda, di ba? Affected sila nung Yolanda, ha. Tapos hindi sila nakatakas doon sa Yolanda na yon. Plus nasundan pa ng Odette. Tapos ito namang Legazpi, Albay, no? For example, ang daming diyan, daming mga bagyo din dumadaan, no? Kinikitil din ang mga buhay ng mga Bicolano diyan sa bagyo. So, hindi siya pwedeng gawing excuse. Sabi nga nila, kapag ikaw ay mahilig ka mang blame sa mga circumstances, sa mga misfortunes in mga pangyayari, kaya ganyan ang iyong nagiging status sa buhay. So, ikaw daw yung may problema. If you're not the solution of the problem, then you're part of the problem. Yun ba yun? Sensyahan, ha. So, yun lang. Baga mikos-mikos lang itong mga ko dito, mga wisdom thoughts natin. So, yun lang. Balik, pinapakita lang ko dito sa inyo na maganda, in fairness naman din talaga ang province of Leyte. Sa highway, i-compare natin sa Samar province or sa Samar Island. Sobrang lubak-lubak ho nung daan ho nila doon. So, yun, ha, parang meron na tayong dito, meron na tayong spoiler alert, no. So nasabi ko na, nabanggit ko na sa inyo yung pinagdaanan natin, experience natin, no, na mag-traverse from Tacloban City papuntang Catbalogan City. Talagang sobrang napaka rough road, bumpy road ho talaga yung para tayong nasa buwan daw yung doon, di ba? Sa siya, parang sungkaan. So alam naman siguro yung sungkaan, yung laruan yung gawa sa kahoy na basa yung butas-butas. Anyway, so yun lang, maganda ang Leyte province, no? Kahit pa sa Leyte's 1st Congressional District. Okay, so basahin natin. Leyte's 1st Congressional District is one of the 5 congressional districts of the Philippines in the province of Leyte. It has been represented in the House of Representatives of the Philippines since 1916 and earlier in the Philippine Assembly from 1907 to 1916. The district consists of the provincial capital, Tacloban, and adjacent municipalities of Alang-alang, Babatngon, Palo, San Miguel, Santa Fe, Tanawan, and Tolosa. Yan. Since 1987, it is currently represented in the 19th Congress by Martin Romualdez of the Lakas CMD, who has served as the House Speaker since July 2022. Ito yung yung hitsura ng probinsya ng Leyte. So, itong Leyte is ilan ba ang probinsya meron sa Leyte? Dalawa lang. 3 pala, no? So, it's Leyte Province, Southern Leyte, tsaka Biliran. Yun, tama. Tama, no? Southern Leyte, Leyte, and Biliran. Meron pa bang Western Leyte? Tinangan natin Eastern Visayas. Okay? Eastern Visayas is an administrative region in the Philippines designated as Region 8. It consists of 3 main islands, Samar, Leyte, and Biliran. The region has 6 provinces, Biliran, Leyte. Okay, 6 provinces ha. So, Biliran Province, Leyte Province, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte. Yan na nga, no? And one independent city, Ormoc, and 1 highly urbanized city, Tacloban. Okay, so 6. So, in short, sa Leyte Island, dalawa lang talaga ang probinsya. It's Southern Leyte and Leyte. Sa Samar Island naman is Eastern Samar, Northern Samar, and Samar. Okay? And Biliran Island. Alright. Okay, the highly urbanized city Tacloban is the sole regional center. These provinces and cities occupy the easternmost islands of the Visayas group of islands, hence the region's name. Some historians believe that the oldest ancient kingdom in the Philippines is found in this region, the Lakanate or the Lakanate of Lawan, which plays a significant role
in the Polynesian and Austronesian intermigration. Alright. So siya ang ano no, believe that the oldest kingdom, ancient kingdom. So hindi pala Butuan. Di ba? So okay na tayo din siguro no. Basta maganda ang ano, maganda ang probinsya ng Leyte in fairness no. So okay naman talaga din, like masasabi ko talaga natin na mas maganda ang kanyang ano, provincial highway compare sa Samar Island National Highway. Partida, National Highway na yun ha. Samantalang sa Leyte, provincial lang siya papuntang Ormoc. Yung tinutukoy ko dun ha. From Tacloban, Palo, Alangala, basta papuntang ano, Kapuukan, tapos papuntang Ormoc City.